Sa mga babiyahe po ngayong gabi hanggang ngayong weekend, asahan na muli ang mabigat na traffic sa EDSA dahil itutuloy na ulit ang road reblocking na magtatagal hanggang madaling araw ng Lunes. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa Kaputihang Palad, dito sa pwesto natin sa EDSA northbound, bahagi ng Trinoma going North Avenue, mabilis-bilis na po ang daloy ng mga sasakyan. Ganon din ang sitwasyon sa kabilang southbound lane. Pero kanina, mga kasagsagan ng rush hour mula 5 p.m., 6 p.m. all the way up to past 8 p.m. Halos walang galawan. Hindi lang dito sa ating pwesto sa EDSA, kundi pati na rin sa maraming bahagi ng EDSA, pati na rin sa ibang mga kalsada sa Metro Manila. Ang ganitong bigat ng daloy ng trapiko, asahan na po bukas dahil mula alas 10 ngayong gabi hanggang madaling araw ng Lunes, 4 na road reblocking project ang gagawin, 3 rito sa EDSA. Mag-aalas 6 pa lang ng hapon, hindi na halos magkanda-ugaga ang maraming bahagi ng EDSA. Sa EDSA northbound Monte de Piedad hanggang Cubao pa lang wala na halos galawan. At anumang ginhawa sa kabilang southbound lane, nabasag na paglagpas ng EDSA Annapolis, lalo na sa bahagi ng Ortigas Flyover. Mula rito, muling guminhawa ang biyahe hanggang Mega Mall. Pero pagdating ng Shaw Boulevard, balik sa dating gawi. Wala ulit galawan hanggang Makati. Tanong tuloy ng karamihan, kung tuwing Biyernes na lang ganito ang tagpo sa lansangan, ano na lang kaya kinabukasan? Muli kasing pinayagan ng MMDA ang road reblocking sa 3 bahagi ng EDSA mula alas 10 ngayong gabi hanggang madaling araw ng Lunes. Sa Quezon City, sa northbound lane mula pagitan ng Quezon Avenue at Landmark at Visayas Avenue pagitan ng Road 1 at Quezon Avenue. Sa Mandaluyong, sa northbound lane pagitan ng Temple Drive at United Street. At sa Makati, sa South Superhighway, parehong northbound at southbound lane mula Magallanes hanggang Arnaiz. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, pangalawa sa huling road reblocking project na raw ito bago ang World Economic Forum on East Asia sa May 21. Meron hindi natapos at inamin naman ng DPWH. So ito yung hiniling nila na ipagpapatuloy ngayon. Matatandaan itong Semana Santa, sabay-sabay ginawa ang road reblocking sa iba't ibang kalsada sa EDSA. Pero kalaunan, pinagpaliwanag din ng DPWH ang kontraktor ng proyekto nang di ito natapos sa takdang oras. 2 kontraktor ang pinagmulta ng tig 25,000 pesos dahil dito. Parang sinasabi niya na sa laki daw talaga ng trabaho, hindi nila kayang tapusin. Parang ganon, essentially ganon. Yung isa. Yung dalawa, hindi ko nabasa pa yung letter. Sa akin, total, inako naman talaga ng DPWH. Nag-apologize nga si the good Secretary Singson. So okay na yun. Tapusin na lang itong weekend na to on time sa Monday. Matapos ang road reblocking project ngayong weekend, huling road reblocking project na raw na gagawin sa susunod na weekend ang EDSA southbound pagitan ng Connecticut at Libertad sa Mandaluyong. Pero pagkatapos ng World Economic Forum, nakapila na raw ang pagkumpune sa Magallanes Interchange na aabot ng 4 na buwan. Sa Hulyo naman, inaasahang matatapos ang pagkumpune sa Dario Bridge sa Balintawak. 80% complete na rin daw ang pagkumpune sa Osmeña Highway. Apela ng MMDA, konting pasensya, lalo't para rin naman sa ikabubuti ng lahat ang ganitong mga road repair. Gaano kalaki mang sakit sa ulo para sa maraming motorista. Pag natapos naman yan, mas maayos-ayos naman siguro. Sabi ni Secretary Singson yung quality ng kalsada. Naiwas-iwas sa lubak, nakaka-aksidente yun. At Jessica, gaya ng nabanggit ko kanina, dito sa bahagi ng EDSA northbound, papuntang North Avenue, mabilis na po ang daloy ng mga sasakyan, pati na rin po sa southbound lane sa kabilang bahagi ng EDSA. Tuloy-tuloy po yung gaan ng daloy ng trapiko hanggang sa paglagpas ng EDSA Timog. At Jessica, samantala naman, para naman daw maibsan yung inaasahang bigat ng daloy ng trapiko bukas dahil nga sa mga isasagawang road reblocking project, maglalagay daw ng zipper lane ng MMDA sa EDSA southbound bahagi ng Mega Mall mula 7 a.m. bukas. May libreng ferry naman din daw sa loob ng 3 Sabado. Bale, bukas yung first Saturday, yung mga ferry na ito, yung mga papuntang Escolta, libre ito para doon naman sa mga gustong pumunta ng Divisoria para simulan na yung kanilang back to school shopping, Jessica. Sa bagay, at mas maganda nga yan na gawin ngayon habang wala pang maraming eskwela na pumapasok. Correct, Jessica. Actually, yung good news na sinabi sa atin ng MMDA, na they actually made the clarification na itong mga road reblocking project na itong gagawin this tonight, actually, 10 p.m. hanggang Lunes. Ito yung second to the last road reblocking project. Ito yung basically yung remnants ng mga hindi natapos ng Holy Week. At yung gagawin na road reblocking project sa
susunod na weekend, ito yung sa mula Connecticut hanggang Libertad sa Mandaluyong, ito na raw yung huling road reblocking projects. Pero bukod dyan, pagkatapos ng World Economic Forum, itutuloy na o isisimulan na yung ibang mga road repairs. Although, inassure naman tayo ng MMDA at nauna nang binigyan tayo ng assurance ng DPWH na iuutay-utay nila para hindi naman ganun karamdam yung epekto ng trapiko. Jessica. So second to the last. Asahan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.